Top Round 5 Day 2. Flip top lang niya. Magigay para sa laban na parating. Oh. Maraming salamat sa lahat na sumuporta po mo na event na to. Mga kasama namin mula kahapon hanggang ngayon. Lahat ng sumusuporta ng tunay sa online, sa internet. Fliptop.battle league, fliptop_battle sa Twitter. At syempre, fliptop_battle sa YouTube. Alam niyo na yan. Shoutouts nga pala, AJ De La Cruz. Ito, grabe yung laban na parating. Sa kanan ko, galing pang Pampanga. Magigay para Isinyo. Ako ay isang tagahanga mo. Ako na magdadala ng mga hawak mo. Pupulutin ko lahat ng binitawan mo. Ako'y iyong alala. Tandaan mo. Shoutout sa Guhit, sa Prodigy, Kings Clothing, Paranaque Rebels, Whip Cups. Ayun, mga Hokage doon, binabati ko. Si Jeric Fidel ng Qatar, Tropang Pochi, at saka si mga players. At sa kaliwa naman, representing motherfucking Mindanao, magigay para Isaac Maestro. Environment struggle takes power tempo. An obsidian dominion, my empire's abysmal. I'm the death child, cleansed by Mephisto. He blessed by baptismo with hellfire for brimstone. Shoutout sa tropa ko sa Davao, Norton Germs, sa STC Damam, sila Renan, nila Ivan, Durante family in Japan, sa lahat ng mga Pinoy na nasa labas. Shoutout sa mga tagahawak ng mic, council. Shoutout kay Sinyo, sa mga fans sa Sinyo. Shoutouts nga pala, John, sana magpagaling ka na. Round 5, Sak nanalo ng coin toss. Pinili niya mauna Sinyo. Tandaan, react accordingly. Patapusin yung mga MCs. Galangin natin. Unang banat kay Sinyo Paingano. Yo! Idol! Ano mga baon mo? Baka tungkol na naman yan sa pagiging komedyante ko. Na walang bilang ang joker sa baraha at kasino. Mabuti nang wala kong bilang sa sugal kesa wala kong bilang sa ligang to. Paulit-ulit na anggulo. Umpisa pa lang, di ko pa nakalaban, nirebat na yan ni Delo. Binanggit na yan ni Spade, ni G-Spot, ni Tipsy D at Rapido. Buong taon, wala kayong ginawa kundi expose lang ang style ko. Bakit? Hindi nyo ba kayang expose ang style nyo? Na hindi raw nakakatawa ang pagpapatawa ko. Putang ina, nagpapatawa ba kayo? Pwes di ako natatawa sa inyo. Masiyahin. Yan ang pagkakakilala sa akin ng tao. Pero di mo gugustuhin sa oras na magseryoso. Pagkat pasensya ko ay kasing haba lang ng edits mo. Sir Enigma, ano bang nagawa ko sa'yo? Wala akong natatandaan na ginawan kita ng masama para ipaulit-ulit mo sa akin itong sumpa. Maestrong Bisaya, hoy Bisakol, saan ka ba eskwelang nagtuturo tol? Sa IS? Ano yan? Elementary school? Ulol mo! Gusto ko na sanang magbakasyon. Kaso si Sir Arik, binagyan pa ako ng laban ngayong ahon bago matapos itong taon. Meron daw siyang kilalang guro na gusto niyang paturuan sa akin ng leksyon. Pero bago yon, alam mo ba nung nag-aaral pa ako? 75 lang yung grade ko. Pero wag ka. Half day pa lang yun. Paano pag hinul day ko pa? Di 150 na. Tangina, subukan mo kung ibagsak, may kalalagyan ka. Hindi mo gugustuhin pag nagkaroon ako ng gradong kulay pula. Sige, bigyan mo ko ng palakol nang masibak kita. Nang masibak kita. Ako'y hindi ganun katalino. Ako yung tipong perwisyong estudyante. Kilala bilang komedyante ng mga kamag-aral at kaklase. Numero 1 sakit sa ulo ng mga guro. Kaya laging outstanding sa klase. Kasi, mas gugustuhin ko na lang lumabas kesa makinig sa'yo.
Nakaka-board tong bar exam mo, pwede bang exempted na lang ako? Kasi sigurado naman kahit anong isagot ko, sa huli, i-check pa rin yan ng maestro. Pero Sir Alec, salamat po sa pagkakataong to. Kasi kahit di ako nagkolehiyo, pinatungtong mo ko na yung tablado. Kaya may tinapos ako. Bagsak ba ng mga punchline ko para laitin ng mga guro? Hindi. Alam kong tama ang tinuturo ng mga guro, pero mas natuto lang ako sa aking mga pagkakamali. Yo, tuturuan niyo daw ako ng leksyon. Pwes ibang klase itong edukasyon. Kolehiyo, di ka nakapagtapos, ikaw ang tatapusin ko ngayon. Sabi niya, nakita na niya aking ethics. Ay na, para sa sack maestro, siguro sasabihin mo, sack maestro, sa'yo, sinliit lang yan na straw. Bakit? Sige, in behalf of Cagasan family, salamat sa mga sumabay. Sa mga abuloy na ibinigay at inabot kamay nyo para sa bangkay. Kaya sabay-sabay tayong kumaway para sa kaluluwang lalakbay. Sayang kung di lang umatras si Tipsy, di sana siya yung namatay. Tipsy River Sack Maestro, marami nag-aantay. Pero sanay na ako magpakumbaba kahit yung matchup ay sumablay. Umatras si Tipsy dahil sa palagay na hindi kami makabantay. Dahil yung pangalan niya ay sementado. Pero sa lapida ko ilalagay. Hoy, pagpapanday ko pa siya ng kabaong, pero huwag yung isipin ako'y galit. Mga salita ko'y masakit lang para sa taong binanggit. At di porke may pinaliwanag lang saglit, may salba na yung pinalit. Balikan natin tong kakatay na mag-Central Luzon na to ulit. Sinyo Agasan, paborito ng bayan. Pero nababadtrip pag yung jokes niya ay hindi nyo tawanan. Tayo na natalo sa isa buhay, nag-iibo pa nga yan. Sabi magre-retiro na nga lang, pero ngayon ay nagbalik aming na bistot na laman na balimbing ka rin pala parang si Gringo Nasan. Huling battle mo kay Tipsy, 5-0 yung laban. Sabi, di raw kailangan yung superhero mayaman, pero sa mismong larangan, ako ang inyong asahan. Dahil buhay pa nga ang Joker, kaya nandito si Batman. Pero hindi to si Batman. Tawagin nyo ang Ghost Rider. Tagakuha ng kaluluwa yung original na Ghost Fighter. At ibibisto ko sa mga tao kung sino ang yung Ghost Rider. Dahil nagsusulat parang ay sinyo, walang iba kundi sa atin na lang yon. Hindi ko na kailangang ibuklat. Tayong dalawa lang naman may alam kung sino talaga yung tagasulat. Heavyweight nga to. At sa gym nagpupuyat. Pero pag yung mga bars ay mabigat, kailangan mo na yung tagabuhat. Yung pala'y sumbat mo'y nakakaburat. Para ang bilat ng burikat. Ikay sikat, pero mas pusi ka pa sa pusi ng pusikat. Magaling daw siya magbalik, pero ito ang prinsipe ng sibat. Dahil pag mga fans na yung kachat, wala siyang pang-reply o pang-rebat. Kaya sa lahat ng fans ni Sinyo, alam kong napansin nyo na pag mga mensahe nyo sa FB, nireplyan nyo lang ng Sinyo. Pinatawa ng kanyang salat, kinonsinti nito ang Sinyo. Kung gano'n pinapatay nyo lang tong local hip-hop Sinyo. Senyorita ng Pampanga, palaging sitting pretty. Walang hinaharap dahil walang sikap. Meron lang fake titty. Kahit sa hometown mo pa mismo, mas senyorito pa si Tipsy. So in English, it means Pampanga was never since city. Ang Pangas best, hindi man lamang pampagana sa paghanda. Isip batang nakalimot na kailangang magtanda. Laman lupang walang bunga pagkat matamlay at nalagta. Walang laman ang bagong tubo kapag ikaw ang pataba. Kala mo puso ko'y napataba, puta asa ka pa. Sumipsip ka lang sa guro, ngayon mapapasak ka. Nakaani ka ng respeto, sa tuwing napapasak ka, pero tanim ka pala ng galit, kaya napapasak ka. Ika'y bagsak at pag nalaman to ng iyong papa, saka ng iyong mama, sigurado magkakapasak ka. Inakala mo sa maestro papasak ka, dapat ginaya mo na si Tipsy at papasak ka. Last. Dahil nababasa na
ang kasalukuyan mong galaw? Paano makita ang kinabukasan kung wala kang matanaw? Me, I'm from Davao, but I made a vow to reach outside of Mindanao. I've seen the past, but in the future, walang puta, edi wow! Huwag mong intindihin si Tipsy. Tayo'y nagbabattle, tol. Di naman sa Reagan namatay si Taguro, gago, hindi sa energy ball. At wala daw Eddie Wow. Talagang Eddie Wow. Fuck Mindanao. Walang ibang uuwing talunan ngayon kundi ikaw. Because tonight, lose be Mindanao. Hindi daw ako marunong magbalik. Bakit? Yung hari ba ng pagbabalik marunong magbalik? Eh bakit hanggang ngayon hindi pa siya bumabalik? At puro pataglish. Hindi mo ba kayang mag-English ng buo? Ano yan? Para pag nag-nosebleed, isang butas lang yung dudugo? Sabi niya, wala daw kwenta mga panggerang talata kung ang mga bala ay tumatama sa inosenteng mga bata. Tama, pero ba't ikaw ang naging perpektong halimbawa? Halimbawa, hi Miko, Daddy loves you. Huwag ka nang malungkot. Dahil di siya makaiyot, inimbento niya yung jakulot. Dapat steady lang daw, to siya lang yung kumakadyot. Kaya hi Miko, Daddy loves you. Huwag mo niyang kakalimutan. Mas mahangin ka pa sa puking umuutot pag nagkantutan. Oh! Di ba lyrics mo yung mga yan? Eh paano kung si Miko bigla yung mapakinggan? Itanong sa'yo kung anong kahulugan. Anong may isip mong idahilan? Battle lang yan, nak. Walang personalan. Anong klaseng kagaguhan yan? Meron ka pang nalalaman na Daddy loves you? Fuck you, paki-explain. Kung wala kang nakikitang mali sa'yo, may mali na sa'yo. Ayaw mong makita ng anak mo yung mali mo, anong gusto mong makita niya? Yan tama mo? Tama ba yon? Hindi sa lahat ng oras sak, laging tama ang pwede mong isolusyon. At kapag naging presidente na daw si Duterte, ubus na ang mga putapete. Ganon. Baka nakakalimutan mo, sak, galit sa adik yun. Baka ikaw pa una ipapatay nun. Kaya magbago ka na habang meron pang panahon, kapatid. Tigilan mo na yung pag-aadik. Maawa ka naman kay Miko, yung dinedede, mikmik. Lintik! Mahal na mahal mo yung anak mo, di ba? Pag nadadamay sa battle, pinagtatanggol mo pa? Hindi mo siya kayang pagbuhatan ng kamay kahit mukhang palong-palo ka na. Pero, alam nyo ba, ang tunay na istorya sa likod ng Sinyo versus Sak Maestro? Una ko talagang hinamon si ikatlo. Pero tinapat ako dito kay pangalawa. Alam nyo ba kung bakit pangalawa to? Yung panga niya, pandalawang tao. Puta, pwedeng pangalso. Taob ang pangako sa pangamo. Pero sisiguraduhin ko sa inyong mapapangangato. Makikilala ka na ng lahat ng tao sa pangalang. Sa pangalang Sak Maestro. Kahit di ko na ipagsigawan, alam na ng karamihan na ang pangapangamok. Ang pangapangamok. Puro kakapangahantol. May kamukha kang karton. Karton ng emperador.
bench. Gusto nyo makarinig ng malakas na ribat? Yeah! Ribat! Idol niya sa Mindanao, yung grupong No Pets Allowed. Sila yung dopest in town, sobrang flawless ng sound. Kaya pumunta siya sa kanilang gig, pero wala si Joseph sa crowd. Hindi siya pinapasok kasi nga, no pets allowed. Animal na Batista, huwag ka masyadong proud. Yung muscles mo i-flex. Di ba itagong ikay macho dahil mukha mo'y puro pecs. Okay, mataas yung confidence, baka masyado itong matense, tapos mas magna sa pagrampa niya dun sa fashion show ng bench. O supermodel ka na scene. Kita ko sa cover ng magazine. Alam niyo saan ito nag-gym? Sa San Juan Gym. Pagkatapos niya mag-weights, yung brief niya tatanggalin. Tapos pagjajakulan niya, sarili niyang puwet sa salamin. Malaki pa ako, ikaw ang haba ng iyong chin. Pwede pambutas ng Krispy Kreme. Kahit di ka na yumuko, yung kumot kaya mong tupiin. Ikaw ang undisputed champion ng Hungry Games sa Philippines. At pag ito nagsuot, nagmukhang palda yung skinny jeans. Tingnan mo naman yung binte. Alam niyo na yung binte? Yung binabayad sa Skyway, yung binte. Pero tingnan mo na yung binte. Di yan naiipit pag nagtinikling. Binansagan tong Lord of the Rings kasi hula hoop nila yung sing-sing. Pag naglaro ng taguan, hindi na kailangan ng pader ba o dingding. Kaya kasi ang katawan mo ay pwedeng itago sa likod ng walis tingting. Alam ko na yung baho mo, Sin. Yung sabon kasi huwag mong tipirin. Kung mukhang roll-on si G-Spot, kailangan mo ng Mr. Clean. Maligo ka kaya ng isang balde ng Listerine. Kasi yung kilikili mo mas mabaho pa sa morning breath ni Philip Ching. Philip Ching, amoy April boy kasi di ko kayang langhapin. Kahit yung ilong ko ay barado. Pwede ka nang gumawa ng beat sa lakas na yung pupupaw. Sobrang tapang nanununtok, amoy itlog ba na bulok? Huwag ka sa Davao mag-New Year kasi doon bawal magpaputok. Kaya Jimmy, bumalik ka na sa iyong bundok. Tapusin mo yung evolusyon. Kung laging saging yung kinakain, at least gawin mo na lang turon. Kasi Timon, para nasagasaan ng pison ng iyong puson. Gago sa sobra mong payat, pati brief mo, may sinturon. Kaya yung sino mataba, ano? Dapat nasa quarantine to ngayon. Di ba nandito sa San Juan? Utay na di ba yung origin doon ng virus is sa'yo natagpuan? Baka di nyo lang alam, may lahi itong orangutan. Yung bayag niya pulang-pula at mabuhok, rambutan. At nagiging durian kapag tag-ulan. Pero, advanced rebuttal. Nagiging durian kapag tag-ulan. Tag-ulan. Nawala tuloy ako. Nagiging durian kapag tag-ulan, pero walang bisa yung Ebola. Patay si Kiko Maching kay Kiko Magalona. Para nyo tinapat si Leia kay Asyong Salonga. Sa bugtong bambu, manyalak sa aking bambu de pistola. Oh, kaya na ako magsulat ng mga obra. Hindi ko kailangan pa ng papuri. Pero pag ako na nag-spit, nakikinig sila na mabuti. Oh, alam ko yun, nasasabik kayo kapag nag-spit ako ng multi. Inaabangan to ng lahat na parang pagbalik ni Looney. Kaya kahit kung hindi ko na seryosohin ang pagkatahan ng bawat titik, lahat ng tao ang napapaisip, pero yung unggoy lang ang tahimik. Kung hindi nyo trip style ko, hindi nyo trip yung style ko, hindi ko kailangan magpumilit. Pero alam nyo, kapag sak maestro, ay talaga sulit ang inyong ticket.
Tinigil ko na yung pagjajakol, punyeta. Kasi nung huli akong tumingin sa salamin, mukha mo na yung nakita. Pero Idol, ba't mo ba tinanggap tong laban na to? Ano ba akala mo, break mo to? Gago, ito na ang preno sa karir mo. Ang pagsakay mo sa jokes ko, biyahing langit. Pang-student lang yang lisensya mo, professional ang aking gamit. Hindi to ordinary, pang-victory ang bawat line, talagang bawal ang sumabit. Ako ay aabanti lang at bawal ang sumingit. Kaya wag kang paharang-harang, siguradong patay kapag nahagip. Ako'y dire-diretso lang at di mo na kayang mapabalik. Aatrasan lang kita sa kung aking gamit ay Philippine Rabbit. At talagang good shit, tayong mabait. Pero bad trip, yung pag-i-English mo, nakakalalaki ka na. Just say it if you want to battle with me on an English conference, man, nigga. I'm serious, bitch. I'm not kidding, man, nigga. Let's get it on, bring it on, man, nigga. So I can kill this nigga. What do you think, nigga? It's not fair? Then I don't care. Even the Care Bears don't care. Mother, father, you're getting to my nerves. But let's go back into my verse. Yes, I do respect you a lot, Sak Maestro. Totoo. Kasi naniniwala ako na baliwala ang pagiging edukado kung wala ka namang respeto sa kapwa mo. Di ba sabi mo sa laban yun ni Zero? Nabigyan ka ng respeto, kundi tatay ka sa mukha niya at sa bunganga pa nakasentro. You want disrespect, fool? Pues putang ina mo po. Tanda ng paggalang ko sa'yo. Ito ang 21 gunshot salute ko. Sige, saluhin mo. Bara kayo ng bara, pero sa totoo lang, ang kukorni ninyo, mga nagpipilit mag-bars, mas nakakatawa pa kayo sa pagpapatawa ko. Ayaw nyo sa jokes ko? Pues ayaw ko rin sa bars nyo. Pero jokes over bars baka mo? I got bars over my jokes, mga bobo. Magiging bars lang ba ang tawag sa line pag ang banat seryoso? So, tagilid na pala ako. Kung ang mga hurado sa jokes walang hilig. Sana pala, Sir Arik, sinabi mo na lang agad kung sino magja-judge para ibanat ko na lang yung gusto nilang marinig. Sa'yo na yung boto ng hurado. Di naman ako lumalaban para sa mga yan. Ako'y bumabattle para sa mga tao. Hindi ko babaguhin ang style ko para lamang lumaki ang tsansang manalo. Hindi ko pagpapalit ang respeto at suporta nila para sa 5 boto. Kasi kahit ako pa ay matalo, hindi ako umuuwing malumbay. Yung mabigyan ko na magandang battle, yung mga manonood para sa akin, yun ang tunay na tagumpay. Okay, yun ang tunay na tagumpay. Pero yung pagkamaestro ko, professional yun yung lisensya. Pagkamaestro ko, huwag mo lagyan ng mali siya. Gusto mong kalaban yung tunay na guro, i-battle mo si Little Sisa. Kaya mahina. Utak mo ay mas mahina pa sa traffic na Manila. Oh, sorry. Di ka gagaling kahit pumila sa butika dahil bibigay ko sa yung sakit ay ang gamot sa masukista. Oh, sabihin natin kanya mga rima, may quantity at quality. Sabihin natin kaya mga rima, may quantity at quality. Mga suntok ay malamanipi, kaso kasing pangit din ni Mami D. O kinakain mo yung mga kalaban, pero kung hindi sa Battle League yung policy, imposible na matalo mo si Andy G sa Jollibee. Pero seryoso lang usapan. Real talk muna tayo. Real talk muna, wala munang angle-angle. Gusto ko pag-usapan ng mga hassle na pinagdadaanan ngayon ni Hansel. O marami ang problema ang hindi ma-handle. Ako'y depressed sa sobrang struggle. Putay na, gusto ko lang magpakatotoo dahil ito na ang huli kong battle.
Kaya, ika-cancel ko muna tong Royal Rumble. Pare, ibang verso ang aking hinabol. Kung corny man o disappointing, kayo nang bahala sa paghatol. Ba't ko patitirahin tong si Sinyo? Kung isa to sa good example ng mga MCs na may talino, may respeto at sobrang humble. Di ba? Oh! Mabalik ko sa iyo lahat. Oh! Sa totoong buhay naman ako nagsastumble. O sabi mo, huwag akong tularan. Pero, pagod na ako makipagpayabangan at pangaralan ng aking kalaban. Hindi to pagmamalimos para kaawaan kahit di ako bayaran. Dahil karangalan na nasa ahon file na masama ang aking pangalan. Oh, wala akong mahinang nakalaban. Sila yung mga the best of the best. Puta, huling battle ko pa nga sa Manila, napa A to Z pa ako na English. Pero kung nagtataka kayo, kung ba't yung letrang G lang yung inalis, baliktarin nyo yung Sinyo ko agasan at malaman na sa G ako'y ines. Sinyo agasan na sa G ako. Hindi ako galit sa mga gangster kung hindi sa mga hindi naaagets na kung makalait, puta, puro galit lang yun ni-express. O mahal ko itong pagbabattle pero paminsan, di ba, nakaka-stress? Kaya we battle just for fun at hindi para magpa-impress. Ako, sa akin lang, personal kong interest, hindi para magmayabang at mag-api. Pero huwag nyo maliitin ang aming pagrarap dahil pwede namin itong ipagmalaki. Akala nyo lang siguro ginagawa namin ay madali. Hindi to, wala to shortcut at hindi to racing na dapat kang magmadali. Dahil hindi naman kami nagpapakitang gilas, di ba? Sadyang ang dila namin ay matikas. Pero ang ginagawa namin sa battle ay mas mahirap pa sa Pilipinas. Mas mahirap pa sa calculus. Kaya konti lang yung makasakay. Kasi yung difficulty level ay mas hard pa sa Tanduay. Oh, nautal mat sumasabay. Kasi pabago-bago ako ng plano, puta. Mag-freestyle sana ako dito, kaso baka marami yung magreklamo. Kakahiya naman kay Boss Arik. Siyang gumasos sa aking pagdayo. Siyang gumasos sa aking pagdayo kasi sinulat ko itong lahat sa aeroplano at ako'y nag-ensayo kahit papano. Puta, hindi naman importante yung matalo. Hindi na, wala pa kaya ako matalo. Di importante ang manalo. Basta mapasaya lang mga tao, yan ang pamaskong aming regalo. Marami pa kaming inasikaso gaya ng pamilya at sa trabaho. Di rin ako bilib sa SAC Maestro kaya ako'y nagpapaka-Hansel Cabo. Pagod na din ako magpaka-edukado, magmagaling at magpasikat. Gusto ko lang ibahagi ang aking puso dahil ito ang aking agimat. Magpasalamat sa aking mga kaibigan at kaakibat gaya nila Makti at nila G-Spot, kay Cool Kid at kay Sir Arik na naging ang kanyang naging sandalan kong balikat. Dahil alam niyo ang pag-rap ay mahirap. Pero nagpapasalamat ako sa Flip Top at sa inyong lahat na pumunta para lang kami ay mahagilap. Kayo ang dahilan kung ba't kami ni Sinyo ay nagsumikap. Kaya much love at mabuhay ang Filipino hip-hop. Flip Top on 5 para sa laban na yan! Yo, Flip Top on 5, day 2. Sinyo vs. SAC Maestro. Flip Top, magingay, isang beses para sa kanilang pareho. Puta na. Di ako Cristiano, pero Merry Christmas sa inyo yan. Battle na yan. Ang boto, 4-1 para Sinyo. Ayun, shoutouts kayo sa hindi importante kung nakita natin. Tao dito, din niya ako nagtitrip na. Anyways, Sinyo vs. SAC Maestro. Ang binoto ko sa Sinyo. Round 1, binigay ko edge kay SAC Maestro. Medyo naigayan ako sa... Teka. Huwag kayong umalis. Huwag kayong umalis. At para sa akin, lumamang dun si SAC Maestro sa round 1. Pero nung round 2, huwag kayong umalis. Nila, no? Para sa akin, ang pinanalo ni Sinyo doon is yung angle dun sa anak. Dun sa kay... Nakalimutan ko yung pangalan ng anak, pero yung binabanggit niya yung lines ni SAC Maestro, tapos ina-address niya sa anak. Parang kung narebat sana yun ni SAC, pwede pa magtabla, pero para sa akin, yun yung talagang winning bar, winning scheme, winning angle ni Sinyo. Kasi yung mga ganong angle, yung tipo na, yun yung dapat i-rebat.
Hindi yung pag tinira ka ng pangit, yun yung irerebat mo kasi yung ibang angulo na maganda. Yun yung mga tipo ng angulo na dapat irebat. Tapos sa third round, lalabas ako dun sa kung ano mga maramdaming eksena ang nangyari na pagpopromote sa Pinoy Hip Hop kasi balik tayo sa battle. Si Sinyo para sa akin nanalo sa round na yun kasi mas marami siyang atake. Kumbaga, para sila na may parang nilabas na damdamin pero mas maraming naging atake sa Sinyo sa round na yun. So, M-side, hindi ako yung judge. Hinihintay ko yung judge. Pacquiao, M-side. Hindi. Totoo, wala nang nanalo talaga dito sa Sinyo. Pero sobra siyempre, inaasahan nyo kay Maestro, ganun pa rin malupit. Pero kitang-kita nyo naman kung paano naganda talaga si Sinyo. At para sila nagre-rebat. Pero yun nga, mas mabigat talaga yung mga rebat ni Sinyo. Yun talaga yun. Yun, sobrang klase kung bago na to. Aon 5. Yeah, masasabi ko, para sa inyong dalawa, respeto at saludo. Smart. Yo, Apex nga pala. Binigay ko yung unang round kay Sak Maestro. Yung pangalawa kay Sinyo. Hindi naman sa dahil sinasabi ko sumabay si Sak Maestro doon sa mga jokes nilang dalawa. Pero wala, lumamang si Sinyo sa presensya, sa delivery, pati na rin doon sa mga bara nila. Yung round 3 naman, sa tingin ko kasi binigay ni Sak Maestro yung round 3 niya round 3 kay Sinyo eh. Dahil doon sa mga sulat niya, narinig niyo naman yung mga sinulat niya. So ayun, boto ko kay Sinyo to. Ayun, malaki na pricing. Binoto ko si Sak Maestro, no? Pero linawin ko lang muna, hindi ito tungkol sa dahil mas gusto ko ang bars kasi sa jokes o seryoso over comedy. Ginudge ko siya base sa level of intricacy o creativity na yun, iniskoran ko yun. Una sa lahat, malakas yung ginawa ni Sinyo. Napakalakas niya sa haymakers, sa delivery, malinaw na malinaw. Binigay ko yung round 3 kay Sinyo dahil syempre yung material ni Sak hindi ganun kadirekta, pero syempre maganda pa rin yun. Round 1 and 2, binigay ko kay Sak. Hindi dahil mahina yung binigay ni Sinyo, pero dahil para sa akin, pareho silang malakas. Tapos dumagdag yung pagka-impress ko sa material ni Sak doon sa intricacy. Kasi kung parehong malakas na material na pinahirapan niya pa ng malupit na rhyme scheme. So para sa akin yun lang. Pero props sa kanilang dalawa, classic to. Abra LDP Artifice. Round 1 kay Sak Maestro. Rounds 2 and 3 kay Sinyo. Kita ng laban.